Sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na ang mga agresibong pagtatangka ng China na harangin ang mga resupply misyon sa BRP Sierra Madre ay hindi maiwasang humantong sa insidente. Binangga ng barko ng China ang bangka ng Pilipinas habang nagsasagawa ng resupply misyon sa Ayungin Shoal. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na isang source, bumangga umano ang isang barko ng China Coast Guard sa isang Philippine supply boat na nasa regular rotation and resupply mission sa detachment na namamahala sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong Linggo ng umaga. Sa pahayag ng National Task Force for the West Philippine Sea, sinabing delikadong blocking maniobra ng China Coast Guard ang sanhi ng banggaan bandang alas 6 kaninang umaga habang nagsasagawa ng regular at nakagawiang rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre. Mapanganib na blocking maniobra ng China Coast Guard Vessel 5203, naging sanhi ito ng pagbangga sa Armed Forces of the Philippines Contracted Indigenous Resupply Boat Unisa May 2, humigit kumulang 13.5 nautical miles silangang hilagang silangan ng LS-57. Hindi tinukoy ng National Task Force for the West Philippine Sea kung anong pinsala ang natamo ni Unisa noong Mayo 2 sa banggaan o kung natapos ba nito ang misyon nito. Sa parehong misyon ng rotation and resupply, ang gilid ng dahungan ng Philippine Coast Guard na MRRB 4409 ay nabangga ng Chinese Maritime Militia Vessel 00003 habang ito ay nakahiga sa humigit kumulang 6.4 nautical miles hilagang silangan ng Ayungin Shoal. Idinagdag nito na ang misyon ng rotation and resupply ay nagpapatuloy sa oras ng pag-post kung saan si Unisa Mayo 1 ay kasama na ng mga tropa ng BRP Sierra Madre. Kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea sa pinakamalakas na antas ang pinakabagong mapanganib, responsible at illegal na aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia na ginawa ngayong umaga sa paglabag sa soberanya ng Pilipinas, mga karapatan at jurisdiksyon ng soberanya at tasang pagwawalang bahala sa Charter ng United Nations, ang United Nations Convention on the Law of the Sea, Convention on the International Regulation for Preventing Collision at the Sea at mga nauugnay na international na maritime convention at ang 2016 Arbitral Award. Idinagdag nito na ang kaugnay na mga awtoridad ay binigkas tungkol sa insidente. Tinuliksa ng Estados Unidos at Canada ang pinakahuling paggagambala ng China sa isang misyon ng resupply ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sinabi ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na inilalagay nito sa panganib ang buhay ng mga miyembro ng serbisyong Pilipino. Naninindigan kami kasama ang aming mga kaibigan, kasosyo, kaalyado sa pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas at sa pagsuporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Sinabi ni Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman na naninindigan sila ng buong pagkakaisa sa Pilipinas sa pagtatanggol sa integridad ng teritoryo nito at sa pagtataguyod ng international na batas at kinundina ang labag sa batas at mapanganib na pag-uugali ng China Coast Guard. Pinuri rin niya ang profesionalismo at pagpigil na ginawa ng Philippine Coast Guard.
Ang mga aksyon ng People's Republic of China ay hindi makatuwiran. Ang China ay walang legal na pag-angkin sa West Philippine Sea. Ang mga aksyon nito ay hindi tugma sa mga obligasyon ng isang lumakda sa UNCLOS. Ang patuloy na pananakot at pamimilit ay sumisira sa kaligtasan, katatagan at seguridad sa buong rehiyon at dagdagan ang panganib ng maling pagkalkula, sabi ni Hartman sa isa pang pahayag. Sinabi ni European Union Ambassador to the Philippine Luc Biron ang mga insidenteng ito ang kanilang pag-uulit at pagtindi ay mapanganib at lubang nakakagambala. Nakikiisa kami sa Pilipinas sa panawagan nito para sa ganap na pagsunod sa international na batas sa South China Sea. Noong October 13, isang barko ng People's Liberation Army Navy ang malapit na nakabuntot at nagsagawa ng mga mapanganib na maniobra habang ang BRP Benguet ay patungo sa isa pang rotation and resupply para sa detachment ng militar sa Rizal Reef. Sa isang pahayag noong linggo, sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, chair ng Senate Defense Committee, na ang mga agresibong pagtatangka ng China na harangin ang mga resupply misyon sa BRP Sierra Madre ay hindi maiwasang humantong sa insidente. Ang mga pagkilos na ito ay hindi lamang lumalabag sa maritime norms at international na batas, ngunit nagdudulot din ng banta sa kaligtasan at seguridad ng rehiyon. Hinimok din niya ang executive branch na pag-aralan kung ano ang magagawa ng Pilipinas bilang tugon. Idinagdag ni Senator Estrada na ito ay isang paglabag sa ating mga karapatan sa soberanya at isang pag-atake sa ating maritime personnel. Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Sapat pa ba ang isang diplomatikong protesta? Samantala, sinabi ni Senator Francis Tolentino, itinalagang tagapangulo ng Senate Special Committee on Philippines, Maritime and Admiralty Zone noong Agosto, na ang pinakahuling insidente ay nagpapakita ng pagwawalang bahala ng China sa international na batas at kaligtasan sa dagat. Idinagdag din niya na ang insidente ay dapat mapasailalim sa isang masusing imbestigasyon sa ilalim ng International Convention for the Safety of Life at Sea at ang Code for Investigation ng Marine Casualties and Incident ng International Maritime Organization. Sa isang pahayag, sinabi ng Chinese Coast Guard na hinarangan nito ang mga sasakyang pandagat mula sa Pilipinas na naghahatid ng mga iligal na materyales sa kontraksyon sa iligal na pinagbabantayan ng barkong pandigma. Isinisisi din nito ang mga banggaan sa mga barko ng Pilipinas na nagsasabing binaliwala ng Yunay sa Mayo 2 ang maraming babala habang ang BRP Cobra ay sinasadyang gumawa ng gulo at binaliktad ang sasakyan nito sa sarili nitong inisyatiba.